First question from Laguna Media, Mr. Nani Cortez, Tribune Post. Hello. Good afternoon, Mr. Sorry. Good afternoon, Mr. President. Yes, sir. Sir Nani Cortez, President of Seven Lakes Press Corps and publisher of Tribune Post. Ito po yung newspaper na ginamit natin nung tumakbo kang presidente nung araw. Yes, sir. Sir, ang tanong ko lang, yung lalim po ng ating Laguna de Bay, parang hindi na ho kayang tanggapin yung baha na nanggagaling doon sa mga tributary rivers at hindi na kayanin talaga at talagang bumabaha na siya sa mga bayan-bayan sa kapaligiran niya. Sir, ano yung proyekto na maiaalay natin sa Laguna de Bay sa ngayon, sir? Okay. Yung problema ko kasi no Lawa, 4 million cubic meters of silt ang nagbe-build up every year. Nanggagaling po to doon sa Sierra Madre na runoff rin, yung upstream ang tawag na. Tapos meron rin tayong informal settler community na lampas 100,000 pamilya na alam naman natin kung parang doon tinatapon yung basura. So ulit, no? Every year, kailangan mong tugunan yung 4 million cubic meters na napupunta sa baba ng lawa, nagpapababaw ng lawa. Okay. So yung isa solusyon po dito, may pinag-uusapan, pinag-aaralan ng gusto, tinatawag pong road dike. No, magagaling po to mula Bikutan, Taguig will traverse southward direction, passing Taguig, siyempre. Taguig, Parañaque, Muntinlupa, Binyan, Santa Rosa, Cabuyao, tatapos sa Los Baños. Yung construction period, tinataya po, pag-aaral pa, no? Saan mo dapat talaga isi-situate dito? Magkakaroon ng dilawa doon sa upstream, kakaroon ng dike na magiging karsada rin. Tapos pati yung funding nito, ang proposal, private sector magpa-fund, kapalit may marireclaim na kaprasong lupa, 30% ang tanda ko, ang proposal, yun ang pambayad natin sa kanila para maitayo yung dike na may 4-lane road sa taas dito. Mabubuksan mo na rin lahat ng tatagusan itong karsadang to at mape-prevent mo na yung pagbaba nung lahat itong silt na material. Okay? Meron rin yung West Laguna Lakeshore Land Racing. 25.1 million muna. Impact on flood management within Laguna de Bay region. Okay? At saka, dalawa, no? Yung pinakamalaki, yung ring dike, road ring dike. At meron tong land racing. Tapos meron din tayo, parang papakiusapan, ililipat ng mga komunidad na nasa peligro. Pero ang dulo po niyan, kailangan tugunan nga. Siyempre, may reforestation program tayo, yung National Greening Program na naglalaon ng 1.5 bilyong puno ang maitanim natin bago tayo bumaba sa 2016 para mabawasan yung umuguhong lupa pag tagulan, no? Ayusin rin natin yung informal settler communities para hindi maging basurahan yung ating lawa. Lahat ito will take time, no? Pag tinayo mo yung karsada at yung dike, 4 lanes nga na sa taas ng isang dike, hindi namang, di ba, ura-urada magawa yan. Kailangan mong pag-aralan saan, kailangan mapag-aralan yung lupa na matibay yung pundasyon kung saan may tatayo to. Dahil, di ba, pag dagsa ng tubig, kailangan ma-withstand niya. Okay? So, yung, siguro magandang balita lang dito, talagang several ang nagpakita ng interest na palagay nila magandang proyekto para sa private sector to. Makikilabos na, nakikita sila, pero makukuha natin infrastruktura kailangan natin at pangmatagalan na solusyon doon sa problema ng pagbabaw ng lawa. Thank you, sir. Okay. Next question from Melody Galasaw, GMA7, Calabarzon. Good afternoon po, Mr. President, and Happy Valentine's na rin po. Happy Sir, ang Valentine's. concern ko pa rin po ay sa Laguna pa rin po. Ang probinsya po ng Laguna ay nakakaranas po ng rapid urbanization. Ito po yung dahil sa pagdami po ng mga industrial park, commercial complex, and residential subdivision po. Tsaka yung relocation. Yes, sir. Ano po ang ginagawa po ng ating gobyerno sa inundot po na pagtaas ng pollution and solid waste disposal po para malutas po itong problema, sir? Merong sanitary landfill category 3 established dito sa Barangay Santo Niño, San Pablo in 2010. No? Generation rate of 151 tons per day. Open dump site, Barangay Ignacio was closed in 2010. Bawal yata ito sa solid waste management. Okay. Now, hinahabol natin, lalo pag nag-relocate ng communities, no? Huwag naman
di ba, idadalhin sa malayong lugar, bahala na kayo sa buhay nyo, tapos bahala yung LG yung magpagamot, maghanap ng trabaho, kapitan ng kuryente, yung lahat ng serbisyo, no? So, for instance, no, yung isa sa mga proyekto hinahabol natin kung relocation ang pinag-uusapan, magkaroon ng tinatawag na convergence program sa pangunguna ng Department of Agriculture, Agrarian Reform, tsaka DNR. Ang konsepto po doon, wala silang trabaho sa pinanggalingang probinsya, pababalikin, normally ima-match. Kung saan probinsya ka galing, may mapapayara ng gobyerno sa iyong lupa, tinataya 2 hektarya. Tutulungan ka magpatayo ng bahay mo sa pakipag-ugnayan sa mga grupong tulad ng Gawad Kalinga at saka Habitat. Pag naitayo yung bahay mo, siyempre hindi mo naman kailangan yung 2 hektaryang bahay. No? Yung natira doon sa 2 hektarya, pinahiram sa iyo para tamnan mo sa magiging pangkabuhayan mo. Meron yung lowlands, midlands na tinatawag. Yung midlands suitable para sa kape at kakao. Yung kape at kakao may bayar na tayo, hindi pa natin natatanim. No? So, hinahabol mo nga dito, comprehensive na solusyon. Pero yung solid waste management, under the law, na-devolve na rin yan sa local government units. Pero yun na nga, tulad ng ibang local government units, na bigla lang nirelocate mula sa NCR, dinala sa kanila, at bahala na kayo dyan, kailangan naman natin tulungan para magampanin nila kanilang mga trabaho. Okay, thank you po. Thank you rin. Susunod na katanungan from Malacanang Press Corps, Ms. Aurea Calica, The Philippine Star. Sir, may standing policy pa ba ang administration party sa common candidates with UNA? Before kasi na-mention na they cannot share the stage with UNA candidates. Basta maliwanag ang mausapan namin, tinatawag na common candidates, no? Kaya nilalapit namin sa tambahin, naniniwala kami sa tinatawag na common candidates. Ngayon, yung sa anong kilos ng kabilang grupo, siyempre wala naman kaming say kung paano nila gusto patakbuhin yung kampanya nila. So, iniintindi lang namin yung aming relasyon sa mga kandidato namin at magkaroon ng mahusay na kampanya, ma-deliver yung mensahe na sa pinakamaraming Pilipino sa lalong madaling panahon. Pero sir, true ba na hindi sila pwedeng mag-campaign with UNA? Kasi ang usapan namin kailangan klaro, no? Na hindi ba para bang pananaw namin yung kabilang grupo, medyo lahat yata ng kulay, lahat ng kulay, lahat ng direksyon nandun na. So pag nagsalita tayo sa publiko, gusto natin may isang mensahe, inimportansya namin sa kanila, sa lahat ng kandidato, kailangan isang mensahe natin para maliwanag ang gusto nating iparating sa taong bayan na dito sa tuwid na taan, no, aasenso lahat. Did you ask them to choose once and for all where they would go? I think their actions speak for themselves. And also, sir, Vice President Binay being part of the cabinet, but slightly hitting the gains of the administration and saying that yung economic gains daw hindi naman nagtitrickle down and many other issues na supposedly ito yung tinatrumpet ninyong gains but unfortunately sinasabi nila hindi naman daw talaga gains. Well, how do you feel about that? In fairness to the Vice President, I haven't heard him say it, no? So I will assume he didn't say it. Pero to the others who have said it, so trickle down. For instance, unemployment, pag-usapan natin dito. Okay? Gusto natin hindi lang may trabaho, pero gusto natin magandang trabaho. Para maging maganda yung trabaho, kailangan ng edukasyon. Yung edukasyon, hindi naman pwede overnight. No? Yung maski na 2.5 years ang tumakbo, mag-grade school ka lang, di ba? K-12 nang pinag-uusapan natin dito. Yung investment sa TESDA, no? 6-month program siguro para makagraduate. So, pag tinignan natin yung statistika, marami ang nawala doon sa dati tinatawag na self-employed na di umano'y bumalik sa pag-aaral. Okay, so nabigyan ng pagkakataon makapag-aral, magkaroon ng kaukulang talento o skill na mas magandang trabaho mapapasukan. Yung sa natin titingnan yung economic gains, nire-report ng retail sector nag-increase ng double digit, something like 23 or 28% ang kanilang sales year on year. O sino namili nun? Kung hindi yung mas nakakaraming nagkaroon ng pagkakataon makabili. Sa ngayon, and I can go on and on, no? Pero siguro nga dahil sila na ang humiwalay at hindi natin masisi, kailangan lang parang pahinain yung aming mga achievements para medyo masabing kung sila mag-uupo, mas mapapaganda nila. So, sana, imbis na bumatikos, baka ipakita nila paano ba nila papaguhin o nahihigitan yung nagawa na namin. Last point, sir. How do you... Sorry. Dito ko lang, education, invest ngayon, kailan mo aanihin? Siyempre, hindi ngayon. Yeah? Pagdating na nag-graduate sila. Pero ang punto, hindi kami nandito para meron tayong pang-headline in the next 2 weeks. No? Ginagawa namin na maski wala na kami sa pwesto, pinapakinabangan pa ng lahat yung oportunidad
na hinahabol natin magkaroon para sa lahat. Sir, last point lang. You don't see your relationship with the Vice President getting affected by this election? So long as the Vice President is doing his job as far as the housing sector is concerned, then I have no problems with him, and also the OFW sector. And in fairness to him, he has done his job. Lalo sa OFW, these are very trying times. No? There is a global economic downturn, there's the Arab Spring, and so on. No? And so long as he does his job, why should I be complaining? No? Ang susunod, Raymond Tinasa, Bombo Radio. Good afternoon, Mr. President, and to the rest of the Team Pinay. Sir, what are your latest instructions with regards to the Semirara mining collapse at the Antique, wherein 4 were confirmed dead? Actually, nakita naman yung tusa ko si Asik Delantar kanina dahil tumatawag si Secretary Petilla. Ito, tama-tama. Parang on cue, Secretary Delantar. Confirm siya lang. Tapos pupunta siya daw bukas dun, sir, para make sure. Pinalabas lang. Hindi siya, pupunta siya bukas. Pa yung instruction. Okay. So, papunta si Secretary Petilla bukas doon, no? Dahil nasa, more or less sa RDC dati, no? Sa area kung saan. Pero, the latest report is supposed to be, no? And I've yet to confirm this, no? There are supposed to be at least 3 dead, 3 have been rescued, 13 are still trapped. 13 trapped or total from the start? Kanina 13 lang total eh. 7 missing. Para precise. I think there were 13 that were trapped initially. And 3 have been confirmed dead, 3 rescued, and 7 still missing. Ganun yata pagkaintindi. But again, nakita naman yan, hindi ko nakausap si Secretary Petilla and also Secretary Rojas, who've been feeding me from the NDRRMC. I asked Secretary Rojas in particular to get a briefing from the NDRRMC to find out, di ba, what is being done to rescue the missing. Pero after that, to find out also what caused this accident to happen. Na yung, kasi pagkaintindi ko, Semirara parang strip mine eh. So surface. Bakit nagkaroon ng tunnel? Again, I may be wrong. No? But siyempre, any loss of life is always a concern for me, especially any Filipino life. Sir, so with regards, do you think this will bolster for a more reason to more stricter implementation of your new executive or order to mining policy? Well, this will be another, nagkaroon tayo ng issue doon sa Philex, no? Nagkaroon ng failure of the tailings pond, no? Grabe na naman yung rains doon. Yung dito nagkaroon naman, mahirap mag-judge ngayon, wala ka pang facts. No? Bakit ba nangyari ito? Obviously, ayaw natin mangyari ito. So, lahat ito, sinusuri ng mga dalubhasa, tignan, kakulangan ba sa pag-implementa ng batas? Kulang ba yung batas? Ano ba ang pwedeng gawin para siguradong hindi na maulit yung trahedya katulad dito? No, siyempre, sa kabilang panig naman, yung mga umaasa sa pagmimina, no, na mga kababayan natin, sinasabi nila, wag naman yung kaming i-deprive, no, ng pagkakataon na mapaganda yung buhay namin sa pagkuha nitong mga resources na to. So, kailangan natin balansehin lahat ng interest ng magkabilang panig. Thank you, Mr. President. Okay? Thank you. Huling tanong mula kay Royce Sibal, TV5. Good afternoon, Mr. President. Happy Happy Valentine's Day. Sir, alam mo na yung tanong ko, mahaba-haba pa po yung araw at sabi nyo kanina mukhang may pag-asa pa or sana may pag-asa pa. Habang may buhay, may pag-asa. Ano po ba ang plano daw ninyo mamayang gabi? Pagbalik ko mamaya, maghahanap ako ng makausap mamayang gabi para naman hindi naman magsawa si Joshua, kami dalawa lang nag-uusap. So meron po kayong niyayang mag-date, sir? Baka naman sumubok na lang tayo sa internet. Actually, basta, well, di ba nakasal naman tayo sa Taong Bayan until 2016, June 30 noon. After that, siguro naman pwede ko na i-prioritize yun. Kung may chance pa. Sir, patanong po, ano daw bang advice ninyo doon naman sa mga walang makaka-date mamayang gabi? Mga singles. Buti na marami sine sa cable. Marami kang DVD mapapanood. May libro rin, baka pagkakataon mabasa na ngayon. Tsaka yung aking mga sekretaryo naman, katakot-takot na inches na memo na briefer, no? Ang pinadala sa akin, pwede rin habulin ng ibang, katulad ng Atimonan na report, no? 5 inches thick eh. So, nandun pala ako sa first inch, no? So, baka may oras tayo mabasa. Ngayon, kung may magbo-volunteer naman, basahin niya yung 4 inches, tatanggapin natin para i-summarize na. Yung summary ng Atimonan report is 64 pages. No? So, and kaya ko lang naikwento sa inyo.
Kasi pag nakapatong sa mesa, maski silya mababa, first time na nakatingala habang nagbabasa. Medyo mabigat tanga ng ganito. So nakalagay sa pero ganyan nga kataas So, sabi ko ganito pala ng mga panahon ng Middle Ages kung paano magbasa sa kapal ng mga kailangan basahin. But I really want to understand fully what happened there, amongst other things. No? Siyempre, yung plano sa Tubataha is also one of the reading list. No? Exactly, paano ma-minimize yung damage when you salvage the guardian that's there. Okay. Thank you. Masalamat po, Mr. President. Salamat Laguna Media and Malacanang Press Corps.